Nakatakdang ilabas ng House Quadcom ang kanilang initial committee report bago ang kanilang Christmas break sa December 21. Ayon sa lead chairman na si Representative Robert Ace Barbers, ito ang kanilang progress report sa ilang mga batas na nalikha at aamyendahan matapos ang mga pagdinig. Kasama na dito ang 4 na panukalang amyenda, kabilang na ang sa Dangerous Drugs Act. Dagdag pa niya, kung aaprubahan ng Kamara ang partial committee report, may posibilidad ding makasama ito sa legislative agenda ng Pangulo. Kabilang naman sa isinusulong na mapasama sa partial committee report ang pagbabalik ng membership ng Pilipinas sa International Criminal Court. I do not subscribe to the opinion that we are surrendering our sovereignty by that because we can still exercise jurisdiction. Kapag nakabalik kasi sa ICC, maaaring magpasaklolo sa kanila sa mga kasong hindi na kayang dinggin ng mga korte sa Pilipinas. At least with the International Criminal Court, meron tayong tinatawag na court of last resort. Meaning kung hindi talaga kayanin ng Philippine court, we can solicit the help of the International Tribunal, and that is the ICC, to help us resolve. Ngunit kakailanganin pa ng komite na pagbotohan ito ng lahat ng miyembro bago ito mapasama sa partial committee report ng Quadcom. Samantala, sa Lunes, nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig kaugnay sa umano'y maling paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda na ring maglabas ng partial findings ang komite. Para sa Weekend Agenda, Zandro Ochona, BNC.